Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, kapapasok lang, good news, finish na. Former PRRD ligtas na sa ICC sa tulong ni Trump. Trillanes luhaan. Ako yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bagong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification at palike na rin po ng video ito, mga kababayan. At syempre, wag po natin kalimutan yung ating kaibigan. Ito sa baba, Your News PH, nasa description po ang link ng kanyang channel. I-subscribe nyo na rin po mga kababayan. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako eto, magugulat po kayo mga karibin natin sa nangyari po, no? Dito sa kalaban ni Speaker Martin Romualdez bilang kongresista, di ba? Tumatakbo pong kongresista. Ito ang balita mga kababayan, nako po. Delikado ang ating bansa ngayon. Papatawa ka na lang eh. Ito po ang balita mula po ito sa sa Presidential Tracker. Yan mga karibin natin. Romelda Nene Bacali na makakalaban ni Martin Romualdez sa 1st District ng Tacloban, Leyte, dinisqualify ng COMELEC. Nako. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Ang tanong nga dito, bakit nila dinisqualify, no? Well, anyway, pag gusto talaga may paraan eh, di ba? Pag gusto may paraan yan. Pag gusto mo talagang manalo, may paraan yan, mga kababayan. So, what do you think? Is this what I'm trying to point out, kung ito ba ay yung normal lang, di ba? Na ma-disqualify because there's something wrong, or there is something wrong to the COMELEC, that's why di-disqualify nila to. No? Alin ba ang tama? Kasi kung first time, mga kababayan, kung first time nito tumakbo, posible pa nating masabing may hindi niya alam ang kanyang ginagawa. But still, mga kababayan, no? Bakit naman siya tatakbo kung madidisqualify lang? Ano sa tingin nyo? Ako may naiisip ako, pero gusto ko kayong mag-isip mga kababayan. No? Kayo na pong bahala kung anong gusto nyo isipin, pero eto sabihin ko na lang din yung iniisip ko, no? Ano ba? Sabi kasi ni di ba, yung nakaraan, sinasabi pa lang ni COMELEC Chairman Garcia na naninindigan sila about this pamimigay ng ayuda, bawal ang mga politiko, di ba? They're very strong statement. They have the strong statement against, no? Yung pinatatamaan talaga nila, para sa akin si Romualdez. But then again, nasyak po, nagulantang ang lahat sa balitang ito. Ano ba, ibig sabihin ba wala nang kalaban si Speaker Martin Romualdez diyan po sa Tacloban, Leyte? No? May alam nyo mga karibin natin, hindi lang, kung yan po ang mangyayari, ito, aminin ko na rin sa inyo, dito rin po sa amin mga kababayan. Nung mga nakaraang barangay elections, walang kalaban po, yung ilan, no? Hindi lang ilan, marami po sa mga barangay ang walang naging kalaban. Ang tanong, bakit? Hindi ba? Yan din ba ang ginagaya ngayon? Ni Speaker Romualdez? Well, anyway, ano po sa palagay nyo? Ang ano ko kasi dito, ang take ko dito, it's not a healthy competition. Kasi kung ma-disqualify tapos wala na, mabuti sana kung marami pang it's good. It's good kung mayroon pang mga makakalaban kasi it's still there's still a competition, no? Sa politika. Pero kung ganito, ang mangyayari po dyan, monopoly na mamonopolyo na po ang ating politika, mga kababayan, no? Sila na po ang may control sa politika. Unlike kung meron po tayong choice,
or choices, mga kababayan, pwede pa tayong mag-iba ng ano. Pero kung ganito, I don't know ko. Hindi ko lang alam, mga kababayan, I'm not pretty sure if isa lang ang kalaban ni Speaker Martin Romualdez. But eto, balita po, kung marami man sila, isa sa kanila ay dinisqualify ng COMELEC, mga kababayan. Marahil ito ay malakas din ito. Di ba? Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo lang po sa baba para at least may malaman po ng ating kababayan ang inyong reaction dyan. Okay? At ito na nga, umpisahan na po natin to. Good news po ang pag-usapan natin ngayon para kay Pangulong Duterte, yung laban niya kontra sa ICC. Nako, ang kanyang kaibigan na si President-elect Donald Trump gumalaw na para tulungan ang kanyang mga alyadong bansa o alyadong leaders, mga kaibigan niya, specifically Israel, Russia, and of course, PRRD dahil magkaibigan sila eh. Okay, ito sa news ng GNS, I think an Israeli news media outlet ito. Trump administration plans crippling sanctions on ICC. Okay, basahin ko ha. Nako po. President-elect Donald Trump plans to implement devastating sanctions against the International Criminal Court immediately after taking office. Sources close to the matter disclosed to Israel Hayom. Itong newspaper na binabasa ko, Israel Hayom. These executive orders could be unveiled as soon as January 21. So mag-inaugurate, take oath si President Trump January 20. January 21, meron. So, paano ba yan? Trililing at ano iba pa, no? Dilima. O yan, yung kakampi ninyo. Paparusahan po ng presidente ng Amerika. O, dahil sa pakikialam ba sa ibang, yun siguro ang dahilan, pangingialam sa ibang bansa. Eto wala naman sigurong bansa talagang ICC, di ba? Kasi ano lang yan organization, walang bansa. Samantalang itong itong gusto nila, for example si former President Duterte, may bansa talaga yan, no? Mayroon siyang tawag dito, meron siyang karapatan at meron din po siyang obligasyon, no? Kasi nung presidente pa siya, may obligasyon po siya na panatilihin na maayos ang kanyang bansa. Kayo, ICC, ano ang ninyo? May bansa ba kayo? So, ng executive order sanctioning ICC. So, anong klaseng sanction? Okay. The sanction package will target both individual ICC personnel, including judges and prosecutors, and the institution as a whole. Okay? So, grabe, no? Ang mga judges, prosecutor, may sanksyon. And then, yung ICC as a whole, may sanksyon. So, anong klaseng sanksyon? The administration intends to classify the ICC as an organization threatening U.S. interest. Kalaban ng U.S. government ang ICC. Yan ang ilalagay sa executive order. Employing designation procedures similar to those used by the State Department for terrorist organizations globally. Para Terorista na pala ngayon ang ICC, mga kababayan. Considered yun ng Amerika. Pero itong ating mga kababayan dito, no, na mga talagang gustong magpakulong kay former President Duterte, dyan po sila lumalapit, no? Tapos hindi ko nga alam, mga karibin natin, no, bakit ganun. Meron naman tayong sariling justice system dito. Pero tong si Dilima, Trillanes at iba pa, they are so eager, no? Na talagang makasuhan at madakip itong mahuli itong si former President Duterte ng ICC. Paano ba yan? Yung malapit na kaibigan ni former President Duterte na si Trump. Although,
Ito ito nga ang question mark diyan eh. Yung talagang di ba? Yung EDCA natin noon hindi dinagdagan. Instead, parang binawasan pa yata noong panahon ni former President Duterte. Correct me if I'm wrong mga kababayan. But still, naging magkaibigan po si Trump at si former President Duterte. Naging magkaibigan sila ng China. There is no enemy, mga karibin natin. No? Okay ang bansa natin noon. Pero ngayon, no? Ay, yun lang. Hindi magawa ng ating President Bongbong Marcos Jr. yung kayang gawin, no? Ni former President Duterte na kaya niyang makipagkaibigan sa dalawang ito. Diba? Wala namang problema kung makipagkaibigan ka sa kanila. Ganoon naman talagang Pilipino, di ba? Palakaibigan po ang Pilipino. That's why nagugulat po tayo, no, sa mga actions ni President Bongbong Marcos Jr. Why do we need na makipag-away sa China kung pwede naman tayong makipagkaibigan, no? Yan po ang problema ngayon. Makonsider na terrorist organization ang ICC nito. This designation will trigger severe restrictions on anyone involved with the court's operation. Kagaya itong CPP, NP, NDF dito sa Pilipinas, na-designate na terror organization. Kaya hirap na hirap sila sa pagkuha ng pundo kasi yung mga bank operations hindi pwedeng mag-transfer ng pera sa CPP, NP, NDF. Ganyan din itong ICC ngayon. I-declare ng US na kalaban. Nako, ang mga bangko ayaw nang makipag-cooperate sa ICC. Yun na, itong sinasabi ko, pasahin ko. Financial institutions worldwide will be required to terminate relationship with ICC personnel or face US sanctions themselves. Wala na talaga mga kababayan, tinapos na ni President Trump ang ICC. Lahat worldwide, no? Hindi na pwedeng makipag-transaction yung mga bank. Paano na yung mga sinusuhol? Paano na lang yung mga sinusuhol sa ICC, hindi na makakarating sa kanila, no? Nako. Yari, abutan na talaga ito. Personalan na ito, mga kababayan, Hindi na po pwede. Hindi na po pwede ang wire transfer sa kanila. Kung di ang kailangan kailangan na nilang mag face to face, mga karibin natin. Wala na po silang magagamit. Dapat ano sa palagay nyo, tama lang ba itong sanction ni President Trump dito po sa ICC or nasobrahan din itong si President Trump? Palagay ko tama lang Tama lang ito sa ICC para naman huminto na sila sa pangingialam, no? Kasi hindi naman sila nandoon Hindi naman sila nakatira doon sa mga bansang gusto nilang bigyan ng sanction, no? Saan sila nakatira? Wala na nga silang may turing na meron ba? I think wala kasi organization lang po 'yan. No? Wala po silang ICC. Yung ICC talaga na bansa. Wala, di ba? Ibig sabihin, nag-i-exist lang sila dahil because of yung meron po silang common factor, no? Na gusto nilang yung goal nila kung ano yung goal nila. To make peace, to sanction. Yun ba yun? Nako. Very powerful ang Amerika. Pag hindi ka sumunod dito, wala ka. Mirroring actions taken against sanctioned Israeli citizens by the outgoing administration, ICC staff will find themselves unable to perform routine banking operations or use credit cards. Kasi sa itong Biden administration, nakikipag-cooperate sa ICC, na-issuehan ng warrant of arrest si Prime Minister Benjamin Netanyahu at saka yung former Defense Minister, may warrant of arrest sila. So, pag upo ng Trump administration, pasensya na, putulin ko lang saglit mga kabayan, no? Kasi nabanggit po si former President Biden, no? Mayroon pong lumabas na balita mga kabayan, nagkaroon po ng
nag-usap-usap po sa telepono ang tatlong presidente, no? Si President Biden, President Bongbong Marcos Jr. at si I think President po ng ng Japan. Yan, nag-usap-usap po sila. Ang ano ko lang, gusto ko lang i-point out dito, no? Ano pang pakinabang natin dito kay Biden, no? Wala na ito, tapos na ang kanyang termino. Oh. Well, anyway, as a friend, no? Pero kung para sa bayan, anong may tutulong ni Biden ngayon, no? Pero kung personal call lang 'yon, personal call sa kanilang tatlo. Baga, alis na ako. Paalam na sa inyo, kayo nang bahala diyan. Diba? Pero kung para sa bayan po yung kanilang pinag-uusapan, no? Biden, I think wala namang magagawa si Biden ngayon eh. Hindi na po siyang presidente. Why bakit kailangan pang makipag-usap? Well, anyway, if it is personal, not included taong bayan sa usapan nila, the Philippines itself, well, wala tayong pakialam doon. Pero kung pinag-uusapan pa rin nila ang Pilipinas, ang iniisip ko lang, ano pang pakinabang ni Biden, no? Sa atin, sa Pilipinas, kung wala na rin naman siyang wala na rin naman siyang posisyon. Yan. Itong sanctions na ito will force the ICC na i-withdraw or mabaliwala na yung warrant of arrest ng Israeli government leaders. The incoming administration's strategy extend beyond unilateral action at it plans to secure commitments from U.S. allies to reject cooperation with arrest warrants targeting Israeli officials. So, talagang grabe ang pag-protect ni President Trump sa Israel. Di ba nung unang term niya, nilipat niya ang capital ng Jerusalem, ng Israel from Tel Aviv to Jerusalem. Ganun eh. Talagang all-out support si President Trump sa Israel. So, yung sinasabi ko kanina, itong sanctions na ito, these measures aim to create conditions allowing the court to independently withdraw its arrest warrants against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant. So yan mga karibin natin, ano kaya ang magiging epekto nito, no? Yung effect ng pagsasanction ni President Trump dito sa ICC. Una, iniisip ko mga kababayan kung magkakaroon pa rin ba ng tiwala yung ilan miyembro ng ICC. Or gagayahin po nilang Pilipinas na magwe-withdraw na po dyan sa ICC, no? Kasi tingnan nyo, yung malalaking bansa, hindi nga miyembro, tayo pa kaya, di ba? Yun yung iniisip ko, mga kababayan. Siguro kung malaki ang magiging epekto nito in terms of membership, no? Ng ICC, yung credibility ng ICC, di ba? Kasi kung credible siya talaga, walang ganyang sanction, di ba? Lahat ng bansa, dito sa buong mundo ay miyembro siguro ng ICC kung talagang ganun sila ka-credible. But I think, ito mukhang medyo maano tayo, siguro ginagamit lang ang ICC, no? Ng ilang mga bansa. Yan ang naisip ko. Yung opinion lang yan, mga karibin natin, yung ICC ba, pwedeng gamitin para makagalaw yung ilang bansa. Di ba? Makagalaw sila. You know what I mean, mga karibin natin? Yung mga underground na mga di ba? Gagawin lang yung ICC na front, kung baga front, then they can easily, no? Transfer. But now, matalino si President Trump. Yan. Pinaano niya na. Tineterminate niya na yung mga transaction ng ICC sa mga bangko. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.
Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.